Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Huwebes. Bagyong Marce nanalasa sa iba't ibang lugar sa Cagayan. Dulong bahagi ng Tondaligan Baywalk sa Dagupan City gumuho matapos makaranas ng malalakas na alon kagabi. Pagsemplang ng motorsiklo matapos dumaan sa pinapatuyong palay sa kalsada sa pool sa CCTV. At mayamang kultura at kasaysayan ng Quirino Province in-explore nila Tom Rodriguez, Isabel Ortega at iba pang Kapuso stars. Welcome to Quirino! Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga Kapuso, umpisa natin ang balitaan hinggil sa latest track ng Bagyong Marce. Lalo pang lumakas ang Bagyong Marce habang patuloy na nananalasa sa Northern Luzon. Base sa 2 PM Bulletin ng Pag-asa, nakataas ang signal number 4 sa northern portion ng Cagayan, kasama na ang Babuyan Islands, northern portion ng Apayao at northern portion ng Ilocos Norte. Signal number 3 naman sa Batanes, natitirang bahagi ng Cagayan, natitirang bahagi ng Apayao, natitirang bahagi ng Ilocos Norte, northern portion ng Abra at northern portion ng Ilocos Sur. Signal number 2 naman sa northern at central portions ng Isabela, natitirang bahagi ng Abra, Kalinga, Mountain Province, northern portion ng Ifugao, northern portion ng Benguet, natitirang bahagi ng Ilocos Sur at northern portion ng La Union. Nasa ilalim naman ng signal number 1, ang natitirang bahagi ng La Union, Pangasinan, natitirang bahagi ng Ifugao, natitirang bahagi ng Benguet, natitirang bahagi ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, northern at central portion ng Aurora, northern portion ng Nueva Ecija at northern portion ng Zambales. Samantala sa forecast track naman ng Pag-asa, pagkatapos ng inaasang landfall ng Bagyong Marce sa Santa Ana, Cagayan, posibleng masundan ito ng isa pang landfall sa northwestern mainland Cagayan. Bukas ng hapon o gabi nito, inaasang lalabas ng Philippine Area of Responsibility. Hindi rin inaalis sa Pag-asa ang posibilidad na lumakas ito bilang super typhoon. Base naman sa datos ng Metro Weather, mataas ang tsansa ng matitindi at halos walang tigil na pag-ulan sa Cagayan, Isabela, Apayao, Abra, Ilocos Norte, Ilocos Sur, pati na sa Batanes at Babuyan Islands. Meron ding mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Central Luzon. May tsansa rin ng pag-ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Samantala sa gitna ng banta ng Bagyong Marce, muling nagpapakawala ng tubig ang ilang dam sa Luzon. Kabilang dyan ang Ambuklaw at Binga reservoirs na nasa Benguet. Tig-isang gate ang nakabukas sa mga nasabing dam. Sa nakalipas na 24 oras, bumaba naman ang water level sa Angat, Magat at Caliraya reservoirs. Tumaas naman ang antas ng tubig sa Lamesa, Ipo, San Roque at Pantabangan reservoirs. Bagyong Marce nanalasa sa iba't ibang lugar sa Cagayan. Mga evacuee patuloy na nadaragdagan. Nakatutok doon live si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, ramdam pa rin ang hagupit ni Bagyong Marce dito nga sa probinsya ng Cagayan. Actually, sa mga sandaling ito ay mas lalo pang lumalakas yung buhos ng ulan. Ganun din yung malakas na hangin sa bayan ng Gonzaga. Malakas na hangin na tila nangangalit ang naranasan sa bayan ng Gonzaga, Cagayan. Sa lakas ng hangin, tila sumasayaw na ang mga puno ng nyug na ito. Nagkalat na rin sa kalsada ang mga natumbang punong kahoy. Nakatagilid na rin ang mga poste ng kuryente at lumaylay na sa kalsada ang mga kable nito. Malalakas at matataas na rin ang alon sa mga baybayin. Lubog na yung school doon, Karuan Elementary School. Pinasok na talaga. Sa sobrang lakas ng hangin, mga Kapuso, ay epektado na ng storm surge ang ilang kabahayan dito sa barangay Karuan, Gonzaga, Cagayan. Yung tubig, mga Kapuso, o yung daluyong mula sa dagat ay dumiretso na dito ho sa isang eskwelahan. Makikita ho ninyo yung tubig ay patuloy pong tumataas
pinasok na rin ng daluyong ang mga bahay na malapit sa dalampasigan. Galing sa dagat to, ma'am. Talaga malakas naman ang alon, ma'am. May storm surge na, sir. Ba't hindi pa ho kayo lumikas? Nakasanayan namin na dito, ma'am. Halos matuklap din ang mga yero ng ilang bahay. Nilipad na rin ng hangin ang mga yero ng establishmentong ito. Nawalan na rin ng supply ng kuryente sa ilang bayan sa probinsya ng Cagayan, gaya sa Santa Ana, Bugay, Lasam, Lalo, Bagao at Alakapan. Pahirapan ng communication line sa bayan ng Kalayan. Libu-libong pamilyang inilikas sa mga evacuation center. As of 10 a.m. ngayong araw, November 7, aabot na sa mahigit 5,000 pamilya ang nasa mga evacuation center. Gaya ni Aling Merlita, nakasama ang kanyang mga kapatid at tapo na lumikas kagabi. Well, ma'am, mahirap din sa karuan. Dami balay may mami madanon ti danon. Sa kabila ng hagupit ni Bagyong Marcy, may ilang residente na ayaw pa rin lumikas gaya ni Chinky. Natatakot kaming iwanan tong mga bahay namin, ma'am. Kasi pag iniwanan namin, kung hindi namin matitingnan yung mga nasa kwan, talagang itatanggalin ba, mababaklas lahat yung mga bubong, ma'am. Sa bayan ng Santa Ana, pwersahan ng inilikas ang mahigit sa 100 pamilya sa barangay Palawig. Natatakot naman sila kasi kagaya nung nakaraang bagyo, ang laki ng ulan, nakarating sa mga bahay nila. Patuloy na nakamonitor ang otoridad sa iba't ibang mga bayan sa Cagayan. Maigpit din ang monitoring sa antas ng tubig sa Cagayan River na lampas na sa alert level. Chris, 3:40 ngayong hapon na maglandfall si Bagyong Marce sa bayan ng Santa Ana, Cagayan. Ang bayan ng Santa Ana ay katabi lamang ng bayan ng Gonzaga, kung kaya't medyo malapit lamang ito sa ating kinaroroonan. Samantala, Chris, dito sa aming kinaroroonan sa evacuation center ng bayan ng Gonzaga ay nasa mayigit 300 families na yung naka-evacuate dito ngayon o nasa mayigit 700 na individuals. At sa ngayon nga, walang supply ng kuryente sa bayan ng Gonzaga pero gumagamit na ng generator set ang lokal na pamahalaan para mapailawan nga itong kanilang evacuation center. Sa ngayon, Chris, ongoing din yung clearing operation sa iba't ibang mga bayan sa probinsya ng Cagayan. At as of 5 p.m. ay aabot na rin sa halos 6,000 families ang nasa mga evacuation center sa probinsya ng Cagayan. Chris? Jasmine, kung ganyan ang sitwasyon ngayon dyan sa Cagayan, meron pa bang mga residente na kasalukuyan pa rin inililikas? Yes, Chris, actually simula kaninang hapon, Chris, ay tuloy-tuloy pa rin yung ginagawang operation ng otoridad sa iba't ibang mga barangay dito nga sa bayan ng Gonzaga. Meron pa ring mga residente na inililikas sa ngayon. Ito yung sinasabi natin, Chris, na laging merong paalalang otoridad na hanggat maaari, maaga nang lumikas dahil ito na yung resulta na kasagsagan ng bagyo ay may mga inililikas pa rin ang ating mga otoridad, Chris. Tama, Jasmine, mas mahirap yung sitwasyon kapag nandyan yung bagyo at meron pa rin mga nagaganap na evacuation. Pero papaano nga, gaya ng residente yung na-interview mo, na ayaw lumikas, paano naman sila? Anong aksyon sa kanila ng gobyerno? Doon sa mga lugar, Chris, na kumbaga ay parang delikado. Halimbawa doon sa mga tabing dagat na mayroong bantangan ng storm surge at maging doon sa mga paanan ng bundok na may banta naman ng flash flood, puwersahan silang inilikas. Kanina, Chris, nasalubong natin yung mga otoridad from MDRRMO na pilit ng inilikas yung mga residente. So kahit na ayaw nila, talagang inilikas na sila para rin sa kanilang safety, Chris. Maraming salamat at ingat kayo. Jasmine Gabriel Galban. Samantala, dulong bahagi ng Tondaligan Baywalk sa Dagupan City gumuho matapos ang malakas na alon kagabi. Naka-alerto si Claire Lacanilaw Dungka. Muling gumuho ang dulong bahagi ng Tondaligan Baywalk sa Barangay Bunuan, Binloc, Dagupan City kagabi, November 6. Ayon sa punong barangay, bunsod ito ng naranasang malalakas na alon. Yung sa may Fishersman Hub, gumuho na naman dahil doon sa tumaas na alon po. So yun, bumagsak yung parte ng Fishersman's Hub po. Hanggat maaari, ipinagbabawal ang pagligo sa baybayin na malapit sa Baywalk. Patuloy ang koordinasyon ng Barangay Council sa LGU at DPWH para sa pagsasaayos ng Baywalk. Iwasan ho natin munang maligo
doon sa parting BFAR to Bagong Baryo na lugar, yung mga na-damage po ng Baywalk kasi andun po yung mga matutulis na bato at saka mga bakal po natin na nakausli para iwas po aksidente. Patuloy ang clearing operation ng DPWH sa nasirang bahagi ng Baywalk. Sa ngayon, planong maglagay ng steel sheet pile upang magkaroon ng mas matibay na seawall protection para makayang malalakas na alon at hangin sa baybayin. Yung sea protection niya po, bago pong structure yun kasi po natanggal at nasira po talaga yung structure. So, per planning po yan, meron po silang dinesign na mas matibay po na sea protection na po doon. Kasama si Henry Dominsil, Claire Lacanilaw Dungka, One North Central Luzon. Pasukin Ilocos Norte, binayo rin ng malakas na hangin. May ulat si Glam Caligdan Dizon. Binayo ng malakas na hangin ang ilang lugar sa bayan ng Pasukin sa Ilocos Norte dahil sa bagyong Marce. Kita ang lakas ng hangin sa mga puno. Apektado rin ang ilang maliliit na sasakyan dahil tila itinutulak ng malakas na hangin. Malalakas din ang hampas ng alon sa dagat. Bukod sa hangin, nakararanas din ng pabugso-bugsong pag-ulan. Binayo rin ng malakas na hangin at ulan ang ilang bahagi ng Pagudpod, Ilocos Norte. Ayon sa mga residente, malakas ang pag-ulan pero hindi tuloy-tuloy. Malakas din ang alon sa dagat na kasalukuyang binabantayan ng mga opisyal ng barangay. Ramdam din ang epekto ng bagyong Marce sa Gonzaga, Cagayan. Nakatutok na rin ang lokal na pamahalaan sa mga nakatira sa coastal barangay at malapit sa ilog. Pabugso-bugsong buhos ng ulan naman ang naranasan sa Cabanatuan City sa Nueva Ecija dahil sa bagyong Marce kahapon. Bandang alas 4:30 ng hapon nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Glam Caligdan Dizon, One North Central Luzon. Pansamantalang isasara ang Manila North Road sa bahagi ng Sitio Bangkero, Barangay Pansyan, Pagudpod, Ilocos Norte simula alas 7 mamayang gabi November 7. Bunsod ito ng nararanasang epekto ng bagyong Marce. Bubuksan din ito alas 7 ng umaga bukas, November 8. Ayon sa DPWH Ilocos Norte 1st District Engineering Office, layo ng temporary closure na matiyak ang kaligtasan ng mga motorista habang nananalasa ang bagyo. Mga nakalaylay na kable sa National Highway na bahagi ng Barangay Anolid, Mangaldan, Pangasinan, peligroso sa mga dumadaan. Nakatutok, CJ Turida. Kapansin-pansin ang mga nakalaylay na kableng ito sa bahagi ng National Highway ng Barangay Anolid, Mangaldan, Pangasinan. Abot na sa lupa ang mga ito. Ang ibang kable, itinali na lang sa bakod upang hindi mapunta sa mismong kalsada. Peligroso ito sa mga dumadaan sa lugar. Tulad ni Manong Eddie na araw-araw dumadaan sa lugar. Nagtatrabaho siya bilang pahinanta ng truck sa Dagupan City. Dapat ayusin yan para hindi nakakatakot. Nakakadisgrasya pa. Hinala ng mga opisyal ng barangay, nasira ang mga kable dahil sa malakas na hangin na dulot ng mga nagdaang bagyo. Gayunman, tiniyak ng punong barangay na aaksyonan nila ang problema. I-coordinate ko po kaagad sa aming maintenance officer at saka sa aking barangay kagawad na in charge po sa infrastructure at saka sa mga wirings po para magawan po ng paraan. Wala pong peligro o aksidente na mangyari. Makikipag-ugnayan din daw ang barangay sa mga telco company upang matukoy kung alin sa mga ito ang nagmamay-ari sa mga nakalaylay na kable. Isasangguni ko pa rin sa kanila para magawan din po ng aksyon. Tiniyak ng barangay na prioridad nila ang kaligtasan, hindi lang ng mga residente, kundi pati na rin ang mga dumadaan na motorista at iba pang tao sa lugar. Kasama si Ron Tanyedo, CJ Torida, One North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North, Central Luzon.
Pagsemplang ng motorsiklo matapos dumaan sa pinapatoyong palay sa kalsada sa Mangaldan, Pangasinan sa pool sa CCTV. Tutukan sa report. Makikita sa CCTV footage ang isang motorsiklo na dumaan sa gilid ng kalsada sa bahagi ng Barangay Malabago, Mangaldan, Pangasinan pasado alas 11 ng umaga noong November 4. May pinatutuyong palay sa kalsadang dinaanan ng motorsiklo. Papaliko na sana ang motorsiklo nang dumaos-dos at sumemplang ang rider at angkas nito. Mabuti na lang at nakapagpreno agad ang paparating na bus. Gasgas sa iba't ibang bahagi ng katawan ng tinamo ng dalawa. Sa isa pang CCTV footage, makikita ang pagmaniobra ng isang truck sa kalsada na bahagi ng parehong barangay gabi ng November 4. Pero habang papaliko ang truck, sakto ang pagdating ng motorsiklo. Hindi na natansya ang pagpreno ng rider ng motorsiklo hanggang sa sumemplang at bumangga sa truck. Galo sa iba't ibang bahagi ng katawan ng tinamo ng rider. Ayon sa barangay, nagkaayos na ang dalawang panig. Pagsuot palagi ng protective gear o helmet, huwag kalimutan. Mabaon natin yan sa ating biyahe. Anong sa mga balayo tayo sa be visible at all times. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilaw Dungka, One North Central Luzon. Mga depektibong timbangan ng ilang nagtitinda sa palengke sa Calasiao, Pangasinan, kumpiskado ng otoridad. Silipin sa report. Aabot sa 10 timbangan ng kinumpiska ng mga kawani ng Market Division sa pamilihang bayan ng Calasiao, Pangasinan. Nabisto sa inspeksyon ng otoridad na depektibo ang mga timbangan. Pinagsabihan ng mga negosyanteng may-ari ng mga depektibong timbangan. Usually, yung mga na-confiscate natin masyadong luma na o kaya nagkakadepekto, nalaglag nila or di maiwasan, natagtag sa pagtatravel nila. Tiniyak naman ng ilang negosyante na maayos ang kanilang timbangan upang hindi maagrabyado ang mga mamimili. Para yung namimili may tiwala sa mga nagtitinda. Ganon talagang dapat na tama talaga yung timbangan para yung mga bumibili hindi naman sila yung naagrabyado. Siyempre pag kulang po sa timbang, siyempre pati kami rin. Logi rin po kami pagdating sa negosyo, siyempre po. Tiniyak din ng Market Division na dumadaan sa wastong calibration ang mga timbangan upang maiwasan ng pandaraya sa pamilihan. Pero may mga nananamantala pa rin. Ngayong papalapit ang Kapaskuhan, mas lalong paigtingin ng otoridad ang kanilang monitoring sa mga depektibong timbangan. Usually talagang nag-check kami ng mga timbangan. Ngayon ay nagsagawa kami ng calibration at saka checking, monitoring ng ating mga timbangan upang sa ganun ay maging aware ang ating mga vendors at ang ating mga mamimili. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilaw Dungka, One North Central Luzon. Samantala, sugatan ng 49 anyos na babae ng pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang sospek sa Barangay 14, Bintar, Ilocos Norte, kagabi, November 6. Nagluluto raw ang biktima nang mangyari ang insidente. Nakaupo raw ang kinakasama ng biktima sa harap ng kanilang bahay na makarinig ng sunod-sunod na putok at nang puntahan ng biktima, nakita na niyang nakahandusay ito sa sahig. Dinala sa ospital ang biktima na nasa maayos ng kondisyon. Patuloy naman ang investigasyon sa pamamaril upang matukoy ang motibo at kung sino ang responsable sa krimen. Grade 6 learner mula sa Curimaw, Ilocos Norte kabilang sa Philippine team na lalaban sa baseball competition sa Japan. Naritong report. Maliit man kung titignan pero wag siyang ismulin. Ika nga, small but terrible. Ito ang 11 taong gulang na si Jeric John Flores, isang grade 6 learner ng Magloy Elementary School sa Curimaw, Ilocos Norte. Sa 217 na atleta sa buong Pilipinas na sumabak sa matinding serye ng tryout. Kabilang si Jeric sa 17 atleta na bubuo sa Under 12 o U12 ng Baseball Philippine Team na lilipad papuntang Japan ngayong Nobyembre bilang kinatawan ng bansa. Isa itong malaking karangalan para sa kanyang mga magulang. Grade 1 pa lang ay mahilig ng maglaro ng baseball si Jeric sa bukid. Grade 4 ito nang mapabilang na sa baseball team ng Curimaw. 2 beses sumali sa palarong pambansa. Met nga baling tayo nga may sa Philippine team, may pakita tayo met nga kaya tayo nga taga-probinsya. Sa ngayon ay puspusan na sa pag-iensayo si Jeric para makapag-uwi ng karangalan sa bansa. Ang baseball competition ay gaganapin sa November 23 hanggang 30 sa Matsuyama, Japan. Maliit man pero matayog ang pangarap ni Jeric na kanyang abot kamay na makilala sa buong mundo. Jeric Pasilyao, One North Central Luzon.
Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Demand sa ilang panindang karne sa pamilihang bayan ng Mangaldan nagsimula ng tumaas ngayong papalapit ang Kapaskuhan. Sundan sa report. Nagsisimula ng tumaas ang demand sa ilang karne ngayong nalalapit na Kapaskuhan. Ayon sa ilang negosyante, bagamat mataas ang presyuhan sa ilang karne, unti-unti na raw sumisigla ang bentahan. Inaasahan ng ilang negosyante na tataas pa ang presyo ng ilang karne habang papalapit ang Kapaskuhan. Opo, pag malapit na po yung December daw, yun nga daw po, tumataas po talaga yung baboy at saka manok. Sa pamilihang bayan ng Mangaldan, Pangasinan, nasa 340 pesos ang presyo ng kada kilo ng karne ng baboy, na dating nasa 300 pesos hanggang 320 pesos. Nasa 200 pesos naman ngayon ang presyo ng kada kilo ng manok, na dating nasa 180 to 190 pesos ang kada kilo. Nasa 420 pesos naman ang kada kilo ng karne ng baka, na dating nasa 400 pesos. Para kami rin nahirapan, siyempre kulang ang gayad. At siyempre magtipid. Kung magkano yung pira mo, hindi yun ang pagkakasyahin mo. Hindi naman ganun kataas. Mas mataas sa karni, di ba? Kaya pag itong manok ang kinukuha namin, kumbaga, pangmasa. Ayon sa Sinag, inaasahang tataas ang demand sa karne. Tiniyak din ng Sinag na hindi maapektuhan ng supply kasabay ng pagtaas ng demand, lalo na sa holiday season. Hopefully ay this coming November 15 down, tataas sana yung demand. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilaw Dungka, 1 North Central Luzon. Nasawi ang isang lalaki matapos mahulog sa irigasyon ang sinasakyang pick-up truck sa bahagi ng barangay Lobong, San Jacinto, Pangasinan. Pasado alas 3 ng madaling araw kahapon, November 6. Sugatan din ang dalawang kasama niya, kabilang na ang driver. Binabagtas ng sasakyan ang provincial road nang matamaan ang nakatambak na buhangin at graba sa bahagi ng tulay roon. Nawala ng kontrol sa manibela ang driver kaya dumiretso at nahulog sa irigasyon. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Aksidente namang nabangga ang isang kotse. Ang isa pang kotseng nakaparada sa kahabaan ng Rizal Street, bahagi ng Barangay 22, Lawag City, malapit sa PNP Protect Box, alas 11 kagabi November 6. Sa investigasyon ng PNP, nakaidlip ang driver ng bumanggang kotse na isang 28 anyos na babaeng taga-Bintar. Ang nabanggang kotse pagmamay-ari ng isang pulis na naka-duty noon nang mangyari ang aksidente. Wala namang nasaktan sa insidente pero parehong nagtamo ng pinsala ang dalawang sasakyan. Paggawa ng mga obra na gawa sa scrap materials, libangan ng isang 47 anyos na lalaki sa Pugo, La Union. Tunghayan sa report. Ang mga basura na patapon na para sa iba, malaki naman ang pakinabang nito para sa 47 anyos na si Clinton Aniversario mula Barangay Palina, Pugo, La Union. Ang mga metal scrap materials na kanyang inipon, kinukumpuni upang makagawa ng isang nakamamanghang obra. Imbis na nakatambak lang, ginagawa niya itong dekorasyon o display sa kanyang museum. Habang naglalakad ako kung may nakikita ko na pwede kong gawing art, kinikip ko sila. Kaya nagkalat na rin sa bodega kung anong gusto kong kailangan ko sa oras na yon. At least may makukuha na ako kagad and ma-assemble na artwork. Ngunit ang kanyang mga obra, hindi lang basta pan-display. Ginawa niya itong mga kabuluhan at kapakik-pakinabang. Ito ang functional art na sinimulan niyang gawin noong 2004 at hanggang ngayon, nagagamit pa niya ito bilang coffee maker at music player. Oo, yung mga parang ganyan, yung tumutunog na vinyl player, yun, nirecycle ko na rin para maging artwork at the same time pwedeng gawing sounds. And yung isa kanina, yung rider ng bike, pwede na rin siyang pagkuluan ng tubig, parang coffee maker. Opo, pwede siyang pang-decor, at the same time pwede siyang gawing household. Nais ni Clinton na ang kanyang mga obra, hindi lang pandekorasyon, kundi practical na gamitin. Kailangan lang ng diskarte at malikhaing isip para makagawa ng kapaki-pakinabang na obra. Nakakatulong siya sa environment,
at sa ating local government na rin na mabawasan ng kalat and at least ma-inspire pa rin yung mga mahilig rin sa mga art na mga bata na pwede palang gawin ang ganito. Kasama si Ron Alistair Tañedo, Claire Lacanilaw Dungka, One North Central Luzon. Ilang Pinoy sa Amerika nagkwento ng karanasan sa pagboto sa katatapos na US elections. Naritong report. First-time voter sa Amerika ang Pangasinenseng si Dr. Maria Luz de Leon tubong linggayen. Naging ganap siyang US citizen nito lang Agosto. Isa siyang dental assistant sa Chicago, Illinois. Very organized daw ang eleksyon sa Amerika. It was a wonderful experience. Very quiet and peaceful ang botohan dito. Napaka-neat. Wala siyang maraming paraphernalias like mga banners unlike sa atin, di ba? Ang dami, mga nakapost, mga posters. Kung bumoto ng personal si Dr. Maria Luz, iba naman ang sistema ng pagboto ni Olive, tubong Mangaldan, Pangasinan. 4 na taon ng US citizen at 2 beses na siyang bumuboto sa Amerika. Bumoto siya sa pamamagitan ng mail-in ballot. Mabilis. Parang kahapon ng official, November 5 is the official for the voting. Kagabi, around 12 o'clock, nakita na nila who win. 3 beses na rin bumoboto sa US elections si Ray na tubong Ilocos Norte. Mahigit 2 dekada na siyang naninirahan sa California. Parang sa Pilipinas din na active din ang mga Filipino community, mga Filipino organization, lalo-lalo na dito sa Bakersfield, dito sa city namin. Si Ginoong Tante de la Cruz na isa ring tubong Ilocos Norte, 1974 pa siya naninirahan sa Waipahu, Hawaii. At sa tagal na niyang bumoboto roon, manghang-mangha pa rin sa kaayusan ng sistema ng eleksyon sa Amerika. Very peaceful. Some areas for the local candidates here, they go out and same way being said, nothing at all. Sa nakuhang data ng GMA Integrated News Research, nasa mahigit 4.6 million ang bilang ng Pilipino sa US as of last year. Base ito sa pinakahuling tala ng US Census Bureau. Umaasa ang mga Pinoy sa Amerika sa matagumpay na pamumuno ng nagbabalik White House na si Donald Trump. Kasama si Ron Tañedo, CJ Torida, One North, Central Luzon. Humigpit pa ang kapit ng defending champion na San Beda sa kanilang Final Four campaign matapos na tambakan ang Emilio Aguinaldo College 89-59. Hindi nagpatinag ang Red Lions sa kabuuan ng laro sa panguna ni Eman Tagle at Bismarck Lina upang maitala ang pang-10 panalo laban sa 5 talo. Nasa 3ong pwesto ngayon ang Red Lions sa team standings, nakabuntot sa maagang semi-finalist na College of St. Benilde at Mapua. Sweet revenge din ito sa San Beda na tinalo ng EAC nang una silang nagkaharap sa first round noong September 17. Samantala, sumandalang Mapua kay Mark Cuenco upang talunin ang Perpetual Health 79-57. Kumamada ng game high 21 points si Cuenco, kabilang na ang 6 na booming threes. Mayamang kultura at kasaysayan ng Quirino Province in-explore nila Tom Rodriguez, Isabel Ortega at iba pang Kapuso stars. Silipin sa report. Saksi ang matatayog na punong ito sa mayabong na kultura at kwento ng lalawigan ng Quirino. At upang tuklasin ng iba pang natatagong ganda ng probinsya, pinasyalan ng Kapuso stars na sina Tom Rodriguez, Isabel Ortega, Lexi Gonzalez, John Rex at Migs Almendras ang malaparaisong ganda ng lugar. Welcome to Quirino! Ipinangalan sa ika-6 na presidente ng Pilipinas na si dating Pangulong Elpidio Quirino ang probinsya at naging ganap itong lalawigan noong September 10, 1971. Mga kapuso, alam nyo ba na ang Quirino ay dating bahagi ng Nueva Vizcaya at formal na idineklarang probinsya noong taong 1971 sa pamamagitan ng Republic Act 6394 at ngayon,
ito na ang pinakabatang probinsya na sakop ng Cagayan Valley. Tahanan din ang Quirino ng maraming indigenous communities gaya ng Bugkalot na napanatili ang pamana ng kanilang kultura. Kasama natin ngayon ang ilan sa mga miyembro ng Bugkalot community at tuturuan nila tayo sa sining sa paggawa ng mga accessories. Binuburda po namin sa aming mga damit ay hango po sa aming mga kapaligiran na nakikita po namin na bulaklak. Yun po ang dinidikit namin sa aming mga kasuotan. Maraming salamat po sa inyo. Ang dami ko po natutunan ngayon. Biyaya ng kalikasan ang natatanging ganda ng Quirino, kung kaya iba't ibang paraan nagpapreserba sa likas nitong yaman ang ginagawa ng mga taga rito. Isa rito ang fossilized flowers na nagtatagal ng mahabang panahon. Ang fossilized flower ay gawa sa dahon ng puno ng alibangbang na pinatuyo at kinulayan. And of course, kasama natin si Emily para ipakita niya sa atin kung paano ba ginagawa yung mga bulaklak na to. So, Emily, pakita niyo sa amin yung proseso. Ang gaganda naman nito. Gagawa po muna tayo ng base niya para tumigas po yung dito sa gitna po. Ayan na, tapos na. Oh my God, ang bilis niya. Bilis yung ate gumawa. Bukod sa trekking at ilang thrilling outdoor activities, isa sa dinarayo rito ang kanilang wakeboarding na matatagpuan sa mismong sentro ng lalawigan. Sa Natural Lagoon na ito, maaaring ma-experience ang mag-wakeboarding sa 450-meter cable na binuksan noong 2007. Ito ang pinakauna at natatanging wakeboarding park sa buong Cagayan Valley. Anong mga payo mo sa mga taong gustong sumakap or matry itong wakeboard? Hindi siya nakakatakot. Mas nakakatakot siya sa utak mo. Kaya yun yung parang kailangan kalabanin mo muna yung takot kung hindi mo pa ma-experience. Pero after mo ma-experience mo ilang semp lang, parang okay pala. Kinagabihan, isang masayang Kapuso Fiesta ang pinagsaluhan ng mga Quirinians kasama ang mga Kapuso artist. Pinangunahan ito ni TikTok Lock host Mamang Pokwa na game na nakipagkulitan sa fans at may baon pang fun musical performances. Sobrang init, syempre. Kahit medyo inulan kami ng very light, pero inulan naman po tayo ng magandang pagtanggap. Maraming salamat po. Kanya-kanyang pasabog ang surprises naman ng Kapuso artist para gawing mas memorable ang bonding with fans. Nako, grabe. Sobrang arms open ang pagtanggap sa amin ng Quirinians. Kaya maraming salamat sa lahat ng mga nanood at pumunta. Tama ba, Lexi and Isa? Yes. Oo, sobrang happy kami kasi pag-arrive pa lang namin, sobrang na-receive na namin yung culture. Nakakataba ng puso na kahit umuulan sa labas, talagang pinuntahan niyo pa kami para makisaya din sa amin mga Kapuso. Napakasaya ko na nakapag-host ako dito sa Quirino. Thank you so much. I love all of you. Sana hindi itong huling pagkakataon na makasama ko kayong lahat. Ang sarap ng experience ko dito sa Quirino. Claire Lacanilaw Dungka, One North Central Luzon. Mga Kapuso, 48 days na lang, Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga Kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga Kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga Kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.